kapayapaan. Ang kapayapaan niyo nawa, Panginoon, ang siyang magdulot sa amin ng di maipaliwanag na kagalakan. At sa sandaling ito, kayo po ang mangusap sa amin. Liberate your people. Trample on the work of the evil one. Frustrate the malicious plans of the devil in our lives, O God. And we pray that you will prepare us, that you will be our trainer, that you will be our speaker today. Lead us, Father. We ask you to speak in power, in majesty. At nawa po ay ituwid nyo kami, itama, ihanda. At nang sa gayon maging matibay kami, sapagkat kayo, o aming Diyos, ay matibay na Diyos. Be our speaker, Father, God of Isaac, God of Abraham. We seek you, that you may release us from all kinds of bondages in our lives, so that we may be free to worship you, free to enjoy life as you have designed life to be. At ang aming dalangin, Panginoon, maluwalhati kayo sa pamamagitan ng aming pagiging handa ng aming buhay at pag-aaral. In Jesus' name, we rebuke all work of evil and reject all work and all confusion coming from the evil one. And we ask you, Holy Spirit, enlighten us. In Jesus' name, we seek you. How to prepare for difficult days. Hindi ko po alam kung gaano karami sa inyo ang nakaranasan ng sobrang mga hirap na parang hindi na malalampasan pa. Pero nariyan kayo, survivor, at because the Lord is our Savior. At hindi ko po alam kung meron pa tayong mga dadaanan ng mga hirap, subalit dapat tayo'y handa. Ang paghahanda po sa hirap ay parang paghahanda ng first aid kit. Handa kayo, pero umaasa kayong naway huwag niyong kailanganing gamitin kahit kailan. Subalit kung kailangan, nandyan. Parang lifeboats, parang life vest sa mga eroplano o sa mga sasakyang dagat. Nandyan sila, inaasahat tayo, nananalangin na huwag magamit kailanman, subalit kung kailangan, ay nandyan at pwedeng magamit. Para rin kung misang health insurance, inaasahan mong huwag mong magamit, yung iba naman, lugi na yata ako, hindi ako nagkasakit, sayang. Yan ay nandyan lang, pero pinapanalangin natin huwag natin kailanganin. Subalit kung dumating ang pangangailangan, tayo'y handa. Ganon din po ang paghahanda para sa mga hirap ng buhay na maaaring dumating. What are the preparations for possible difficult days? Unang-una, at gusto ko mag-share ng 10. At nais ko pong imungkahi sa inyo, tandaan nyo ito at tandaan nyo kung alin ang meron na kayo ng preparasyon at kung alin ang wala pa. At nang sa gayon, we will all leave this place enriched, empowered, and prepared by the Lord. Para hindi tayo madaling mabuwag, hindi tayo madaling matinag, hindi tayo madaling panghinaan ng loob. Unang-una, how to prepare for difficult days, be as healthy as you can. Kailangan tayong malusog hanggang makakaya natin. Mayroong bahagi ang kalusugan natin na hindi natin controlled, pero mayroong makokontrol tayo. Nakokontrol natin ang ating diet, nakokontrol natin ang ating food intake, ang ating rest, nakokontrol natin ang ating exercise, ang ating lifestyle. Be as healthy as you can. Because when difficulties come, health always comes handy. Marami pong mga leaders sa crisis ng kanilang leadership na taon na sila may mga sakit. Kaya hindi na nalampasan yung crisis kasi mahina ang katawan. Sabi nga ng Matthew 26 verse 41, the spirit is willing, but the body is weak. Iba naman yung konteksto ng original paggamit nito, but the universal idea behind the verse is still the same. That there are moments when the spirit is willing, but the body cannot follow. The body is weak. So, be as healthy as you can. Have a healthful lifestyle. Napaka-importante. Na pag dumarating yung hirap ng loob, mga problema, mga sakit ng buhay, tayo ay malusog at nakakaya ng ating katawan na dalhin ang mga kabigatan na ito. Pangalawa, save as much as you can. And we mean here, money. Save as much money as you can. Proverbs 6:6-8. Go to the ant, you sluggard. Consider its ways and be wise. It has no commander, no overseer or ruler, yet it stores its provisions in summer and gathers its food at harvest. Tingnan daw yung langgam. Pagkatag-ani, pag may panahon, kolekta ng mga pagkain, ipon ng ipon. Para pag dumating ang tag-ulan, ang taglamig, ang walang makain, meron siyang nakastore na pagkain sa kanyang tahanan. Sabi, save as much as you can. Kaya pagka ipinaliliwanag yung ideal woman ng Proverbs 31, sinasabi sa verse 25, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come.
Ano ang pwede niyang pagtawanan? Yung mga araw ng hirap, mga araw ng pangangailangan, mga araw ng kasalatan, araw ng gastos. Kasi meron siyang itinabi. Siya'y nag-impok, siya'y nagtrabaho, siya'y masipag, siya'y organized. At the same time, siya'y nagbibigay sa nangangailangan, pero siya'y nagtitipid, nag-iipon. She can laugh at the days to come. Do your best, brothers and sisters, to set aside material and financial resources for emergency needs. At pag sinabi ninyong emergency, emergency talaga yun lang mga life-threatening, extreme, and urgent cases. So you and your family must define what is urgent. Birthday parties are not urgent. So yung bang enrollment sa school urgent, you have to define kung urgent sa inyo yun or not. But when calamity strikes, kailangan meron kayong liquid assets. Yung iba, bili ng alahas, sasabihin nila, ito naman ay pwedeng i-liquidate, pwedeng isangla, pwedeng ipagmili pagka nangangailangan. Magandang investment. Hindi magandang investment ang alahas. Kasi oras na kayo nangangailangan na at gipit na, kahit kanino nyo dalhin, pagkabarat-barat ng tawad, kasi alam namang nangangailangan kayo, at nakitang-kita sa inyong itsura. At second, siguro hindi na uso yung itsura ng alahas na yun, kasi nagpapalit-palit din naman ng mga fashion yan. Kaya yung mga tao nagsasabing investment ang alahas, do not delude yourselves. When you have to sell them, kadalasan lugi. Have liquid assets, meaning cash, easily available cash. Not necessarily in your person, not necessarily in your home, dahil baka naman kayo hold up in dyan. Pero kung merong kailangan ma-hospital, meron man lang kayong pang-down. Kung merong kailangang pangangailangan meron man lamang kayo na pambayad agad. Hindi yung nalulungkot na kayo, nasasaktan na yung loob nyo dahil merong nahihirapan, merong may sakit, merong kailangan ng ambulansya. Wala kayong pambayad. Nadodoble ang lungkot. Iba naman yung lungkot dahil kayo nag-aalala at nagmamahal. Iba naman yung lungkot dahil natatakot ka sa gastos o wala ka magasta. So as much as possible, have your insurance in many aspects of your life. Education, healthcare, accident, death, funeral, burial. Namamatay naman talaga tayo Iba na huwag natin pag-usapan yan. Bakit pa hindi ba natin pinag-usapan, di kayo mamamatay? Dumadating, mabuting pinaghahandaan. Para pagka kayo ay biglang pumanaw, yun namang iniwan ninyo, iniiyak lang dahil namimiss kayo, hindi dahil walang pambili ng ataol, o hindi malaman kung sa kayo ililibing, doble-doble tuloy ang lungkot. Kailangan mga kapatid, mag-set aside tayo ng ganito. Kahit na magkano, kahit naman lang pantaksi patungong ospital. Kung kailangan magpa-ospital. Mahalaga yun, mag-ipit kayo. It is important because you don't know when disaster and calamity may knock at your door. It is important. Pangatlo, be as knowledgeable as you can. Dapat marami tayong alam. Proverbs 24 verse 5. A wise man has great power, and a man of knowledge increases strength. Kaya nga sinasabi, knowledge is power.